Mayo malinong-malinong. 2003, 10:10 ng umaga. Isang malakas na backhoe ang biglang huminto sa gitna ng demolition site sa Corinthian Gardens, Quezon City. Kasalukuyan nitong hinuhukay ang lupa sa lalim na 1.5 metro sa ilalim ng dating basement. Sa pagangat ng pala nito sa pagitan ng mga basag na semento, isang maputing piraso ng buto ang lumitaw. Agad na itinigil ng site foreman ang trabaho. "Teka, may kung ano rito," sa sigaw niya. Nagtakbuhan ang mga trabahador. Dumating ang mga pulis at ipinadala ang Scene of the Crime Operatives, SOCO. Maingat nilang inalis ang lupa at unti-unting lumitaw ang isang buong kalansay. Malinaw na may basag ang bungo nito, tila pinukpok ng isang matigas na bagay. May mga hibla ng damit na nakahalo sa lupa. Sa itsura ng tela, mahigit 10 taon nang nakalibing ang taong ito. "Matagal na to," sabi ng isang taga-SOCO. "Lampas 10 taon na siguro." Nagimbal ang lahat sa narinig. Agad na siniyasat ng mga pulis ang kasaysayan ng mansyon at isang nakakagulat na katotohanan ang kanilang natuklasan. 14 na taon na ang nakalipas noong 1989, isang 28 anyos na binatang nakatira sa bahay na iyon ang naiulat na nawawala. Nag-imbestiga noon ang pulisya sa loob ng 3 buwan, ngunit walang nahanap na anumang lead. Isinara ang kaso bilang isang voluntary disappearance ng isang nasa hustong gulang. 14 na taon ang lumipas at ngayon, isang kalansay ang nahukay mula sa lupa. Sinimula ng DNA testing. Pagkaraan ng 3 araw, lumabas ang resulta. Positive. Nagtugma ang DNA. Ang ina na 14 na taon nang naghihintay sa kanyang anak ay napaluhod sa istasyon ng pulis nang marinig ang balita. "Ang anak ko." 14 na taon siyang nandiyan lang pala sa ilalim ng bahay namin. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit may mas malagim pang katotohanan na nagtatago sa likod ng kasong ito. Noong 1989, bakit nawala ang binatang iyon? Ang pangalan niya ay Jose Joey Reyes, isang henyo, nagtapos bilang summa cum laude sa UP College of Law. Kumuha siya ng Philippine Bar Examinations sa taong iyon. Nang siya'y mawala, 3 araw na lang ang hinihintay bago ilabas ang resulta. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay sigurado sa kanyang pagpasa. "Siguradong papasa yan si Joey," sabi ng kanyang mga propesor. "Top-notcher pa yan, sigurado," sabi naman ng mga kasabayan niyang nag-aaral. Isang binatang malapit nang matupad ang pangarap na maging abogado. Bakit siya biglang maglalaho? Noong 1989, ito ang naging konklusyon ng pulisya. Hindi niya kinaya ang pressure ng bar exam at naglayas. May mga kaso kasing ganoon noon, mga examinee na nagtatago dahil sa matinding stress. Ganoon na rin ang pinaniwalaan ng pamilya. O mas tamang sabihin, iyon ang gusto nilang paniwalaan. Babalik din si Joey. Kapag kalmado na siya, babalik din yon. Iyon ang laging sinasabi ng kanyang ama habang araw-araw na naghihintay. Pero hindi na bumalik si Joey. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, 10 taon. Noong 2002, pumanaw ang kanyang ama, hindi na muling nasilayan ang pinakamamahal na anak. At kinabukasan, noong 2003, nang simulan ng backhoe na hukayin ang lupa, doon lamang lumabas ang katotohanan. Hindi umalis si Joey. Siya ay nasa ilalim lamang ng sementadong sahig ng kanilang basement, 1 metro at kalahati ang lalim ang lugar na araw-araw nilang tinatapakan sa loob ng 14 na taon. Kung hindi dahil sa demolisyon, kung hindi hinarurot ng backhoe ang lugar na iyon, marahil ay hindi na siya kailanman matatagpuan. Sino ang naglibing sa kanya roon? Noong 1989, 4 na tao ang nakatira sa bahay na iyon, ang mag-asawang Reyes at ang kanilang 2 anak na lalaki. Ang nawawalang bunso, si Joey, at ang kanyang kuya na si Miguel Mike Reyes. Si Mike, 32 anyos noon,
ay nagtapos sa Ateneo de Manila University na may kursong Business Management at nagtatrabaho bilang isang real estate broker. 4 na taon ang tanda niya sa kapatid. Ang unang taong pinaghinalaan ng pulisya ay si Mike. Dahil noong 1989, siya ang huling nakakita kay Joey. Nakita ko siyang umalis noong umaga ng October 31. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya gusto niya lang daw mapag-isa. Iyon ang testimonya ni Mike noon. Mayo 2003, muling ipinatawag ng pulisya si Mike. 14 na taon bago siya muling tumapak sa istasyon. Kalmado ang kanyang itsura nang dumating. Mr. Reyes, ang mga labi po ng kapatid ninyo ay natagpuan sa basement ng dati ninyong bahay. Nanigas ang mukha ni Mike. Ano? Noong 1989, nang mawala ang kapatid ninyo, nasaan po kayo? Nasa bahay. Sinabi ko na, yan noon pa, di ba? Ang sagot niya ay pareho sa sinabi niya 14 na taon na ang nakalipas. Ngunit iba na ngayon, hindi na basta-basta tinanggap ng mga pulis ang kanyang salaysay. Sinimulan nilang imbestigahan nang masinsinan ang buong pagkatao ni Mike, ang kanyang trabaho, bahay at lahat ng may kinalaman sa kaso noong 1989. Oktubre 1989, isang binatang 3 araw na lang ang hinihintay sa resulta ng bar exam ay biglang naglaho. Umasa ang pamilya na babalik siya. Sinabi ng pulisya na naglaya siya. Ngunit pagkatapos ng 14 na taon, natagpuan siya sa ilalim ng semento sa kanilang basement. Sino ang gumawa nito sa kanya? Bakit walang nakaalam sa loob ng napakahabang panahon? Totoo bang walang alam si Mike? At ano ba talaga ang nangyari sa bahay na iyon noong 1989? Bago natin simulan ang kwento, sandali lang. Kung pipindutin ninyo ang subscribe at like button, malaking tulong iyon para maibahagi ko pa ang mga ganitong kwento. At pakisulat sa comments kung taga saan kayo nanonood, babatiin ko kayo isa-isa. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Oktubre 15, 1989. Abala ang lahat sa malaking mansyon sa Corinthian Gardens. Inilatag ni Mike sa mesa ang mga dokumentong galing sa isang travel agency. Isang 7 days, 8 nights all-inclusive, Palawan tour package. Dad, itong anniversary ninyo ni Ma'am, kailangang maging espesyal, sabi ni Mike. Iwinasiwas ng ama ang kanyang kamay. Nako, anak, anong anibersaryo? Kahit simpleng salu-salu lang sa bahay, ayos na. Pero hindi nagpatinag si Mike. Hindi po pwede. Buong buhay na kayong nagtatrabaho. Panahon na para mag-relax kayo. Siguradong matutuwa si Mami. Nagliwanag ang mga mata ng ina. Palawan? Naku, hindi pa ako nakakarating doon. Ayan, okay na. Napapayag ko na si Mami. Ngumiti ng malapad si Mike. Nag-alinlangan sandali ang ama bago tumango. Sige na nga, kung iyan ang gusto ng mabait kong anak. Joey, ikaw, sama ka. Sumilip mula sa kanyang silid ang bunsong anak na si Joey na abala sa pag-aaral. Hindi po, kailangan ko pong mag-aral. Malapit na po ang resulta ng bar. Si Joey ay 28 anyos. Summa cum laude mula sa UP Law at kumuha ng bar exam sa taong iyon. Ito na ang pangalawang beses niya. Bumagsak siya noong unang subok, ngunit iba ngayon. Matataas ang nakuha niya sa mga mock bar at naging maayos ang kanyang panel interview. Kailan nga ulit ang labas ng resulta? Tanong ng ama. October 30 po. Sakto. Pagbalik namin galing Palawan, sabay-sabay nating tingnan ang resulta. Ngumiti si Joey. Opo, Dad. Papasa ako. Yan ang magiging anniversary gift ko sa inyo. Siyempre, si Joey pa. Siguradong papasayan. Nagtawanan ng pamilya sa sala. Tahimik na pinagmamasdan ni Mike ang eksena. May kung anong bahid ng pait sa kanyang mga mata. Laging ikinukumpara ang magkapatid. Si Mike ay nagtapos sa Ateneo Business Management. Magandang eskwelahan, magandang kurso. Pero sa loob ng bahay, laging si Joey ang bida. Si Joey, summa cum laude ng UP Law. Si Joey, paborito ng mga propesor niya.
Si Joey siguradong top-notcher sa bar. Nagsikap din naman si Mike. Pagka-graduate, pumasok siya sa real estate at kumikita ng maayos. Pero para sa kanyang ama, baliwala iyon. Mike, sana nag-aral ka na lang din mabuti tulad ni Joey. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso pero hindi iyon alam ng kanyang ama. Oktubre, Dalyambi. Sinimulan na ang paghahanda para sa biyahe. Ang ina ay abala sa pag-iimpake. Ang ama ay halatang sabik sa kanilang bakasyon. Mike, maraming salamat dito, anak. Ito ang unang beses na makakapagbakasyon kami ng ganito. Wala po yun, Dad. Mag-enjoy po kayo. Ibinigay ni Mike ang itinerary. Oktubre, 24 ang alis. Nobyembre 1 ang balik. 1 linggo tayong mawawala. Okay lang ba ang bahay? Nandiyan naman po si Joey. At dadalaw-dalaw din ako. Joey, huwag kang maging pabigat sa kuya mo, ha? Opo, Dad. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Joey nang hindi inaalis ang tingin sa libro. Oktubre 20, madaling araw. Nag-aayos na ng gamit ang mag-asawa. Dumating ang taxi, bandang 6 ng umaga. Joey, kumain ka sa tamang oras, ha? Opo, Mom. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa pag-aaral. Opo. Lumabas din si Mike para maghatid. Dad, Mom, ingat po kayo. Maganda raw ang panahon sa Palawan ngayon. Salamat, anak. Umalis na ang taxi. Kumaway ang mag-asawa at kumaway din pabalik ang magkapatid. Nang mawala ang taxi sa kanto, dahan-dahang pumasok si Mike sa bahay. Si Joey naman ay bumalik na agad sa kanyang silid para magbasa. Natahimik ang buong kabahayan. Ang mansyon sa Corinthian Gardens ay may lawak na 1,500 square meters. May 2 palapag ito at isang basement o bodega. Ang bodega ay ginagamit na imbakan ng mga lumang gamit. Bihirang puntahan ng pamilya ang lugar na iyon. Nang hapong iyon, bumaba si Mike sa bodega. Dahan-dahan niyang tinahak ang maalikabok na hagdanan. Binuksan niya ang ilaw. Isang malamlam na bumbilya ang nagbigay liwanag sa lugar. Tinitigan ni Mike ang mga kahon sa isang sulok. Laman yon ang mga luma niyang medalya at tropeo noong bata pa siya. Binuksan niya ang isang kahon. Miguel Reyes, Class President. Miguel Reyes, Art Contest Champion. Miguel Reyes, Leadership Awardee. Noong bata pa si Mike, isa rin siyang batang laging pinupuri. Ngunit nang dumating ang kapatid niya, nagbago ang lahat. Mas matalino si Joey, mas magaling sa lahat ng bagay. Isinara ni Mike ang kahon. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bodega. Ang sahig ay lumang semento, may mga bitak na sa ilang bahagi. Nagtagal si Mike doon. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Walang sinuman ang nakakaalam. Oktubre 20 umaga. Gaya ng dati, maagang gumising si Joey. Naghilamos siya at umupo sa hapagkainan. Simpleng almusal lang, pandesal at kape. Wala si Mike. Marahil ay tulog pa. Pagkatapos kumain, lumabas si Joey para tingnan ang kanilang mailbox. Binuksan niya ito. Ilang diaryo at flyers lang ang laman. Kinuha niya ang mga ito at pumasok na muli sa bahay. Hindi niya alam, mula sa bintana sa ikalawang palapag, pinanonood siya ng kanyang kuya Mike. Madilim ang titig nito. Nang makapasok si Joey, mabilis na bumaba ng hagdan si Mike. Tahimik niyang binuksan ang pinto at muling sinilip ang mailbox. Tiningnan niya ang loob at doon nakita niya ang isang sobre. Nakatatak ang mga salitang Supreme Court of the Philippines. Ang pangalan ng tatanggap, Jose Reyes. Nanginig ang kamay ni Mike. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Kinuha niya ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob may isang papel. List of successful candidates in the 1989 Philippine Bar Examinations. Hinanap ng mga mata ni Mike ang pangalan. Reyes Jose M. Pased. Sa sandaling iyon, nanigas ang mukha ni Mike. Pumasa ang kapatid niya. Sa edad na 28, sa pangalawang subok, isa na siyang ganap na abogado. Muli niyang isinilid ang sulat sa sobre. Ibinulsa niya ito.
Hindi siya pumasok sa bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at umalis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Gabi ng Oktubre 25, bumalik si Mike sa bahay. Si Joey ay nasa loob pa rin ng kanyang silid, nag-aaral. "Kuya, nag-dinner ka na?" tanong ni Joey nang buksan ang pinto. Oo, kumain na ako sa labas." "Ganoon ba? Ako, nagluto lang ng instant noodles." "Sige, mag-aral ka na ulit." Kalmado ang sagot ni Mike. Pumasok na muli si Joey sa kanyang kwarto. Umupo si Mike sa sala at binuksan ang telebisyon, pero hindi siya nanonood. Ang isip niya ay nasa sulat ng pagpasa. Pumasa si Joey. Kapag nalaman to ni Dad, siguradong tuwang-tuwa yon. Magiging bukang bibig na naman niya si Joey. "Habang buhay na ba akong anino lang?" Ikinuyom ni Mike ang kanyang kamao. Oktubre 26, ika-4 na araw mula nang umalis ang kanilang mga magulang. Tahimik pa rin ang bahay. Maagang gumising si Joey para mag-aral. Kahit 3 araw na lang ang nalalabi, kinakabahan pa rin siya. "Paano kung bumagsak ako ulit?" Maganda naman ang sagot ko, pati sa interview. Hindi siya mapakali. Hindi pumasok sa opisina si Mike ng araw na iyon. "Magpapahinga muna ako ngayon," sabi niya kay Joey. "Kailangan mo rin yan, kuya. Ikaw rin, wag mong masyadong pagurin ang sarili mo." Ginugol ng magkapatid ang araw sa kani-kanilang silid. Pagsapit ng gabi, kumatok si Mike sa pinto ni Joey. "Joey, ano gusto mong hapunan?" "Kahit ano, kuya. Okay lang sa akin." "Sige, order ako ng pansit." "Sige po, kuya. Salamat." Tumawag si Mike sa isang Chinese restaurant at umorder ng 2 pansit canton. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang delivery. Magkaharap na kumain ang magkapatid. "Joey, kailan nga ulit ang resulta?" "October 30 po." "Kinakabahan ka?" "Sobra, kuya. Hindi nga ako makatulog ng maayos." Tinitigan ni Mike ang kapatid. "Pumasa ka na, pero hindi mo alam. Mas mabuti bang hindi mo alam o mas mabuting alam mo?" Sa isip lang niya iyon sinabi. "Kuya, sa tingin mo, papasa ako?" tanong ni Joey. Nag-alinlangan sandali si Mike. "Oo naman, sigurado yan." "Sana nga po." Mabilis na inubos ni Joey ang pansit. Pagkatapos kumain, si Joey ang naghugas ng mga plato. Si Mike naman ay naupo sa sofa sa sala. "Kuya, mag-aaral pa po ako." "Sige, pasok na." Pumasok na si Joey sa kanyang silid. Naiwan si Mike mag-isa sa sala. Tumingin siya sa orasan. 8 ng gabi. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa bodega. Bumaba siya sa hagdan at binuksan ang ilaw. Madilim at maalinsangan pa rin sa loob. Binuksan niya ang isang kahon ng mga lumang gamit. Sa loob, may mga luma at kinakalawang na mga tubo. Tinitigan niya ang mga iyon. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? 11 ng gabi. Tinapos na ni Joey ang pag-aaral at naghanda ng matulog. "Kuya, tulog na po ako." "Sige, good night." Namatay ang ilaw sa silid ni Joey. Mag-isa pa ring nakaupo si Mike sa sala. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng orasan. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Lumipas ang oras. Hating gabi na. Nandoon pa rin si Mike. Ang kanyang mukha ay tila may napagdesisyonan na. Papasikat na ang araw ng Oktubre 27. Nobyembre 5, 1:00 ng hapon. Bumalik ang mag-asawang Reyes mula sa Palawan. Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang gate. "Hay, sa bahay pa rin ang pinakamasarap," sabi ng ama habang binababa ang mga gamit. "Mahal, ang saya ng biyahe natin. Kailangan nating magpasalamat kay Mike," sabi ng ina na may ngiti sa labi. Binuksan nila ang pinto. "Mike, Joey, andito na kami," malakas na tawag ng ina. Lumabas si Mike mula sa sala. "Ma'am, Dad, kamusta po ang biyahe?" "Napakasaya, anak. Maraming salamat." "Nasaan si Joey?" tanong ng ina habang inililibot ang tingin. Natahimik sandali si Mike. "Si Joey po, umalis kahapon." "Saan nagpunta?" "Gusto niya raw mapag-isa. Magpalamig daw muna." Kumunot ang noo ng ama. Malapit na ang resulta. Aalis pa siya. "Pinigilan ko po,"
Pero ayaw magpapigil. Kalmado ang sagot ni Mike. Kailan siya umalis? Kahapon po ng umaga. Wala man lang dalang gamit. Nag-aalala ang mukha ng ina. Baka gusto niya lang talagang mapag-isa. Hay, nako, ang batang yon. Nag-aalala man ay hindi nila ito masyadong dinamdam. Nasa hustong gulang na si Joey at baka kailangan niya lang talaga ng panahon para sa sarili. Babalik din yan mamayang gabi, sabi nila. Siguro nga po, mahinang sagot ni Mike. Ngunit ng gabing iyon, hindi bumalik si Joey. Nobyembre 2, umaga na, nagsimula ng magpanik ang ina. Mike, puntahan mo ang mga kaibigan ni Joey, baka nandoon siya. Tinawagan ko na po yung mga ka-study group niya. Wala raw po doon. Puntahan mo yung library na lagi niyang pinupuntahan. Tumango si Mike. Sige po, pupuntahan ko. Umalis si Mike. Pagkaraan ng 1 oras, bumalik siya. Wala po siya doon. Ilang araw na raw hindi nagpapakita, sabi ng librarian. Naging seryoso ang mukha ng ina. Kailangan na nating itawag sa pulis. Tumawag ang ina sa pulisya. Gusto ko pong i-report na nawawala ang anak ko. 2 araw na siyang hindi umuuwi. Dumating ang mga pulis. 2 investigador ang nagtungo sa mansyon. Kailan po huling nakita ang nawawala? Noong umaga po ng October 31, sagot ng ina. Ilang taon na po siya? Ba, nasa hustong gulang na po pala. May record po ba siya ng paglalayas? Wala po, kahit minsan. Siniyasat ng mga pulis ang silid ni Joey. Ang mga libro ay nakabukas pa sa kanyang mesa. Maayos ang kanyang aparador. Wala pong senyales na nag-impake siya. Oo nga po, parang biglaan ang pag-alis niya. Tinanong ng pulis si Mike, kayo po ang huling nakakita sa kanya, tama? Opo. Noong umaga ng October 31, ano po ang sinabi niya? Gusto niya raw mapag-isa dahil daw sa stress sa exam. Bar examine po siya. Opo. Inaasahan na ang resulta noong October 30 pero hindi pa namin natitingnan. Tumango ang mga pulis. May posibilidad po na umalis lang siya pansamantala dahil sa stress. Dahil nasa hustong gulang na siya, mahirap pong pilitin siyang hanapin. Pero magtatanong-tanong po kami. Pakiusap, hanapin ninyo siya. Pakiusap ng ama. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay. May napansin po ba kayong kakaiba noong katapusan ng Oktubre? Wala naman po. Tahimik lang. May nakita po ba kayong binatang lalaki na umaalis? Hindi ko po matandaan. Walang lead. Lumipas ang 1 linggo. Kinausap ng mga pulis ang mga kaibigan ni Joey. Kamusta po si Joey nitong mga nakaraang araw? Mukha po siyang stressed dahil sa exam. Nabanggit po ba niya ang tungkol sa pagpapakamatay? Hindi naman po. Kinakabahan lang siya pero hindi ganoon kalala. Kailan niyo po siya huling nakita? Noong kalagitnaan ng Oktubre. Sa study session namin. Normal lang naman siya noon. Sinubukan ng mga pulis na i-trace ang mga huling kilos ni Joey. Ang huling record ay noong gabi ng Oktubre 26, bumili siya ng instant noodles sa isang convenience store. Pagkatapos noon, wala na. Walang credit card transaction. Naka-off ang kanyang telepono. Para siyang bulang naglaho. Katapusan ng Nobyembre, itinigil ng pulisya ang malawakang investigasyon. Mukhang voluntary disappearance po ito. Kailangan na lang po nating hintayin ang kanyang pagbabalik. Nawalan ng pag-asa ang mag-asawa. Nasaan ang anak namin? Araw-araw umiiyak ang ina. Ang ama naman ay naglalakad sa mga kalye, umaasang makikita ang kanyang anak. Pero hindi na nagpakita si Joey. Pebrero 1990, opisyal nang isinara ang kaso bilang isang cold case. Hindi na aktibong nag-imbestiga ang pulisya. Inaalo ni Mike ang kanyang mga magulang. Babalik din po si Joey, maghintay lang po tayo. Sana nga, walang lakas na sagot ng ama. Nagpatuloy si Mike sa kanyang trabaho sa real estate. Namuhay siya na parang walang nangyari. Ang bodega sa bahay nila ay nanatiling bodega. Walang bumababa doon. Si Mike lang, paminsan-minsan. Inaayos ko lang ang mga lumang papeles, sabi niya.
Hindi naghinala ang kanyang mga magulang. Lumipas ang panahon. 1995. 5 taon na ang nakalipas. Hindi pa rin bumabalik si Joey. Nagkaroon ng depresyon ang ina. Ang ama naman ay unti-unting nanghina. 10,000. 10 taon na, wala pa ring Joey. Pero hindi sumuko ang mag-asawa. Buhay ang anak natin. Babalik siya. Iyon ang kanilang pinanghawakan. Pumanaw ang ama, hindi na muling nakita ang kanyang anak. Sa burol, tanging si Mike at ang kanyang ina ang naroon. Kung nandito lang si Joey, umiiyak, nasabi ng ina. Tahimik na nanatili sa kanyang tabi si Mike. Blanko ang kanyang ekspresyon. Hindi na kaya ng ina na manatili sa malaking mansyon mag-isa. Mike, ibenta na natin ang bahay na to. Masyadong malaki at hindi ko na kayang alagaan. At saka, naaalala ko lang si Joey dito. Tumango si Mike. Sige po ma'am, ako na po ang bahala. Tumawag siya sa mga kakilala niyang real estate developer. Kung ipapademolish yan at gagawing condominium, mas malaki ang kikitain ninyo. Sige, ganoon na lang ang gawin natin. Naisara ang kontrata. Mayo 23, nakuha ang permit para sa demolisyon. Nagsimula ang konstruksyon. Pumarada ang mga malalaking makinarya sa tapat ng mansyon. Mula sa malayo, pinanood ni Mike ang lahat. Maputla ang kanyang mukha. Mayo Dlasa sinimulang hukayin ng backhoe ang basement. Wala si Mike sa site ng araw na iyon. Nasa opisina siya. 10 ng umaga, tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sir Mike, may problema po. Nanginginig ang boses ng site foreman. Bakit? May nakita po sa basement. Nanginig ang kamay ni Mike. Anong nakita niyo? Kalansay po. Buto ng tao. Nabitawan niya ang telepono. Ang lihim na itinago niya sa loob ng 14 na taon ay sa wakas lumabas na sa liwanag. Mga manonood, ano ba talaga ang nangyari sa bahay na iyon noong katapusan ng Oktubre 1989? Si Joey, 14 na taon sa ilalim ng lupa, at si Mike na may nanginginig na mga kamay. Sa susunod na bahagi, malalaman natin ang nakakagimbal na katotohanan. Mayo Dlase, 2003, 10:20 ng umaga. Ang demolition site sa Corinthian Gardens ay biglang nagkagulo. Tumalon pababa mula sa backhoe ang operator. Ano to? Ano to? Sigaw niya. Maputla ang mukha. Tinawag niya ang foreman. Bakit? Tanong ng foreman. Tingnan niyo yun. Itinuro ng operator ang hinukay na lupa. Sa gitna ng mga basag na semento, hindi lupa ang nakalitaw, kundi maputing buto. Lumuhod ang foreman. Maingat niyang inalis ang lupa gamit ang kanyang kamay. Isang bungo ang lumitaw. Tao to, nanginginig ang kanyang boses. Itigil ang trabaho, walang gagalaw. Nagsilapitan ang mga trabahador. Ano yan? Buto ng tao. Bakit may nakalibing dito? Nagbulungan ang lahat. Kinuha ng foreman ang kanyang cellphone. Hello police, magre-report lang po. May nakita kaming kalansay dito sa construction site. Opo, buto ng tao. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang 2 police car. Bumaba ang 4 na pulis. Nasaan? Doon po. Tiningnan ng mga pulis ang kalansay. Kailangan nating tawagan ng Soko. Mukhang matagal na to. 1 hapon ng hapon, dumating ang Soko team. Nakaputing protective suit, kinordona nila ang lugar. Bawal ang hindi autorisado. Lumayo po kayo. Maingat nilang sinuri ang paligid ng kalansay. Kumuha sila ng litrato, nagsukat at kumuha ng samples. Lalim, 1.5 meters. Natatabunan ng semento. Sa itsura ng buto, hindi bababa sa 10 taon. Itinala ito ng mga taga-Soko. Maingat nilang inangat ang bungo. May basag sa likod ng bungo. Mukhang tinamaan ng matigas na bagay. Mataas ang posibilidad ng foul play. Dahan-dahang tinipon ang mga buto. May mga piraso rin ng damit na nakuha, panlalaking t-shirt at maong. Sa itsura ng tela, style noong late 80s o early 90s. 3 ng hapon, sinimulan ng pulisya na alamin kung sino ang orihinal na may-ari ng bahay.
Sino ang dating may-ari nito? Tanong ng isang detective. Si Mr. Ricardo Reyes po. Pumanaw na siya last year. Ngayon, nakapangalan na sa asawa niya at sa anak. Sagot ng broker. Sa anak? Sino? Si Mr. Miguel Reyes po. Ito po ang contact number. Tingnan ninyo kung may missing person report na konektado sa pamilya Reyes. Nag-search sa computer ang isa pang pulis. Mayroon, November 2, 1989. Nag-report, Ricardo Reyes. Nawawala ang bunsong anak na si Jose Joey Reyes, 28 anyos noon. Naging matalas ang tingin ng mga detective. 14-year-old cold case yan. Eksakto sa tinatayang edad ng kalansay. 5 ng hapon, tinawagan ng pulisya ang ina ni Joey. Nakatira na siya sa isang maliit na apartment sa San Juan. Hello? Kayo po ba ang ina ni Mr. Jose Reyes? Opo, ako nga. Bakit po nanginginig ang boses ng ina? Ito na ba ang tawag na hinihintay niya sa loob ng 14 na taon? Pulis po ito. May natagpuan po kaming kalansay sa dati ninyong bahay sa Corinthian. Kailangan po namin kayong makausap. 1 oras ang lumipas. Nasa presinto na siya. Dati po kayong nakatira sa mansyon sa Corinthian, tama? Opo, mahigit 30 taon kaming tumira doon. Noong 1989 po, nawala ang inyong bunsong anak na mula ang mga mata ng ina. Opo, ngayon pong araw, may natagpuan kaming kalansay sa basement ng bahay na iyon. Kailangan po naming kumuha ng inyong blood sample para sa DNA testing. Tumango ang ina. Si Joey ko na ba yon? Hindi pa po natin masasabi. Kailangan po muna ng resulta. Isang nurse ang pumasok at kumuha ng dugo mula sa kanyang braso. Ilang araw po bago malaman. Mga 2 hanggang 3 araw po. Mayo 14, lumabas ang resulta ng DNA. Muling tinawagan ng pulis ang ina. Kailangan niyo po ulit pumunta dito. Pagdating niya, seryoso ang mukha ng detective. Ito na po ang resulta ng DNA test. 99.9% match. Kayo po ang biological mother. Isang hikbi ang kumawala sa bibig ng ina. Ang Joey ko. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa mesa at humagulgol. 14 na taon siyang nandoon lang. Nang kumalma siya, nagtanong ang detective. Noong 1989, sino-sino po ang nakatira sa bahay? Ako po, ang asawa ko at ang 2 kong anak. 2 anak? Opo. Ang panganay kong si Mike at ang bunso kong si Joey. Nang mawala si Joey, nasaan si Mike? Nasa bahay. Nasa Palawan kami ng asawa ko noon. Biglang natigilan ang ina. Si Mike ang nagregalo sa amin ng biyahe na yon. Anniversary gift daw niya. Kailan po kayo umalis? October 24 hanggang November 1. Ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo, silang magkapatid lang ang nasa bahay. Opo. Pagbalik namin, wala na si Joey. Sabi ni Mike, umalis daw. Biglang namutla ang ina. Huwag ninyong sabihing si Mike. Wala pa pong kumpirmado, pero kailangan po naming mag-imbestiga. Mayo 15, 10 ng umaga, 2 detective ang pumunta sa opisina ni Miguel Reyes. Si Mr. Miguel Reyes po. Pumasok sila sa opisina. Abala si Mike sa mga papeles. Sino po sila? Pulis po kami. Pwede po ba kayong makausap sandali? Nanigas ang mukha ni Mike. Tungkol saan? Alam niyo po ba ang tungkol sa nangyari sa demolition site sa Corinthian? Opo. May natagpuang kalansay sa basement at base sa DNA test, kumpirmadong ang kapatid ninyo iyon. Hindi nagsalita si Mike. Maaari po ba kayong sumama sa amin sa presinto? Kailangan po namin ang inyong testimonya. Dahan-dahang tumayo si Mike. Sige. Sa loob ng interrogation room, nagsimula ang pagtatanong. Noong Oktubre 1989, umalis ang mga magulang ninyo papuntang Palawan, tama? Opo. October 24 hanggang November 1. Sa panahong iyon, sino ang nasa bahay? Ako at ang kapatid ko. Kailan ninyo huling nakita si Joey? Natahimik sandali si Mike. October 31. Anong sabi niya?
Gusto niya raw mapag-isa. Mayroon ba kayong pinagawang renovation sa basement noong 1989? Tulad ng pagsemento ng sahig? Nagbago ang itsura ni Mike. Pagsemento? Hindi ko matandaan. Talaga? Dahil ayon sa pagsusuri, ang semento sa sahig ay fartasing taon nang nakalagay doon. Hindi. Ang sahig doon ay dati ng sementado. Hindi po. Ayon sa Soko, ang semento ay ibinuhos eksakto sa panahon na nawala ang kapatid ninyo. Pakipaliwanag po, hindi ko alam. Sino ang gagawa noon? Kayo lang naman ang kapatid ninyo ang nasa bahay. Hindi ko talaga alam. Nagbago ng taktika ang detective. Kamusta ang relasyon ninyo ng kapatid ninyo? Normal lang, tulad ng ibang magkapatid. Laging ikinukumpara sa inyo ang kapatid ninyo, di ba? UP Law summa cum laude. Habang kayo, Ateneo Business Management. Ikinuyom ni Mike ang kanyang kamao. Hindi po kayo masaya para sa kanya? Masaya ako. Sigurado po kayo? Dahil sabi ng mga kakilala ninyo, laging si Joey ang ipinagmamalaki ng ama ninyo. Dahil magaling siya. Hindi po kayo naiinggit? Hindi. Mariing sagot ni Mike. Huminto muna ang detective. Wala pa silang matibay na ebidensya. Sige po, hanggang dito na lang muna, pero babalikan po namin kayo. Umalis si Mike. Nag-usap ang mga detective. Kailangan nating halughugin ang opisina at bahay niya. Kumuha tayo ng search warrant. Mayo Diblimitin, inaprubahan ang search warrant. Sinimulan ng mga pulis ang paghalughog. Sa isang sulok ng opisina ni Mike, sa likod ng isang bookshelf, may nakatagong bakal na safety deposit box. Buksan ninyo ito, sabi ng detective. Nanuyo ang labi ni Mike. Nasa bahay ang susi. Kunin ninyo o kami ang puwersahang magbubukas nito. Umalis si Mike at bumalik na may dalang mga susi. Binuksan ng detective ang kahadiyero. Sa loob, 4 na bagay ang nakita nila. Una, isang itim na leather-bound na diary. Binuksan ito ng detective, puno ng sulat kamay. Petsa, 1988. Ngayon, si Joey na naman ang bida kay Dad. Ako, ano ba ako? Naging matalas ang tingin ng detective. Binuklat niya pa. Nanalo na naman ng award si Joey. Ako, nakasara ng malaking deal sa trabaho, pero walang pumansin. Binuklat niya sa bandang 1989. Oktubre 25, binuksan ko ang mailbox kanina. May sulat para kay Joey galing sa Supreme Court. Hindi ko napigilan, binuksan ko. Pumasa siya. Pumasa. Sa edad na 28, abogado na si Joey. Ako, 32, ano na ba ako? Hindi ko na kaya to. Sunod na pahina. Oktubre 27, isang linya lang ang nakasulat, tapos na ang lahat. Sunod na pahina. Oktubre 28. Galing ako sa hardware, iyon ang huling entry. Itinaas ng detective ang kanyang ulo. Mr. Reyes, ano ang ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Mike. Pangalawang bagay, isang sunog na piraso ng plastic, isang ID. Kahit sunog, makikita pa ang mukha ng isang binata, ang mukha ni Joey. Pangatlong bagay, isang luma at naninilaw na resibo. Petsa, Oktubre 28, 1989. Nakalistang binili. Semento, 20 sako. Buhangin, 5 sako. Tinitigan ng detective si Mike. Mr. Reyes, Oktubre 28, isang araw pagkatapos mawala ang kapatid ninyo. Bakit kayo bumili ng ganito karaming semento? Nanginginig ang labi ni Mike. Para sa sirang tubo. Sirang tubo na kailangan ng 20 sako ng semento? Pang-4 na bagay, isang punit na sobre. Nakatatak ang Supreme Court of the Philippines. Petsa ng selyo. Oktubre 15, 1989. Bukas na ang sobre. Ano ang laman nito? Tanong ng detective. Yumuko si Mike. Sulat ng pagpasa. Kanino? Kay Joey. Kayo ang unang nagbukas, tama? Tumango si Mike. Mr. Miguel Reyes, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong kapatid na si Jose Reyes. Isinuot ang posas sa kanyang mga kamay. Malamig,
Naramdaman niya ang bakal sa kanyang balat. Yumuko siya habang inilalabas ng mga pulis. Nang gabing iyon, laman ng balita ang kaso. 14 anyos na cold case, nalutas, kapatid, suspect, barpasser, pinatay dahil sa EAEGT. Umiiyak sa harap ng TV ang ina. Si Mike ang pumatay kay Joey. Hindi siya makapaniwala. Hunyo 3, 2003. Sa loob ng interrogation room, sa harap ng piskal, nagsimulang magsalita si Mike. Aamin na po ako. Sinimulan niyang ikuwento ang lahat. Ang pagpapadala sa mga magulang sa Palawan. Ang pagkakita sa sulat. Noong nakita ko na pumasa siya, parang nagdilim ang paningin ko. Buong buhay ko, anino lang niya ako. Lagi akong talo. Kahit sa huli, nanalo pa rin siya. Kaya mo siya pinatay? Hindi ko po plinano. Gabi ng Oktubre 26, hindi ako mapakali. Bumaba ako sa bodega. May nakita akong bakal na tubo. Hindi ko alam, basta ko na lang kinuha. Anong sunod na nangyari? Madaling araw, mga 3 a.m., gising pa ako. Kumatok ako sa kwarto niya. Sabi ko, may kakaibang tunog sa bodega. Sumama siya sa akin. Nang nakatalikod siya, tinitingnan ang mga tubo. Ginawa ko. Ano ang ginawa mo? Pinukpok ko po siya sa likod ng ulo. Ilang beses. Isa lang po. Bumagsak siya. Wala nang buhay. Anong ginawa mo sa bangkay? Itinago ko po. Kinabukasan, nagsimula akong maghukay. Inabot ako ng 2 araw. Bago bumalik sila mom at dad, sinemento ko na ang sahig. Bakit hindi mo itinapon ang mga ebidensya? Tanong ng piskal. Hindi sumagot si Mike. Bakit mo itinago sa kahadiyero sa loob ng 4 na taon? Yumuko si Mike. Siguro, para hindi ko makalimutan. Para hindi ko makalimutan kung ano ang ginawa ko. Hulyo 15, 2003, unang araw ng paglilitis. Iniharap ng piskal ang lahat ng ebidensya, ang diary, ang resibo, ang sunog na ID, ang sobre. Ito ay isang planado at malupit na krimen. Inggit ang motibo. Ipinadala niya ang kanyang mga magulang sa malayong lugar para maisagawa ang kanyang plano. Ang depensa ng abogado ni Mike, ito ay crime of passion. Hindi niya sinasadya. Nabigla siya sa matinding emosyon. Ang pinakamatinding bahagi ng paglilitis ay nang tumestigo ang kanilang ina. Mahal ninyo po ba ang panganay ninyong anak? Tanong ng piskal. Opo. Mapapatawad niyo po ba siya? Natahimik ang ina. Tumingin siya kay Mike na nakayuko. Hindi, nanginginig niyang sagot. Anak ko rin si Mike. Pero pinatay niya ang kapatid niya. Niloko niya kami sa loob ng 14 na taon. Paano ko mapapatawad yon? Tumingin siya ng diretso kay Mike. Mike, bakit? Bakit mo ginawa yon? Umiyak si Mike sa unang pagkakataon. Ma'am, sorry po. Sorry? May babalik ba ng sorry mo si Joey? May babalik ba nito ang papa mo? Sinira mo ang pamilya natin. Ngayon, mag-isa na lang ako. Humagulgol ang ina sa witness stand. Agosto 2003, araw ng hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Miguel Reyes ay napatunayang nagkasala sa krimen ng pagpatay. Ang kanyang motibo ay inggit. Ito ay isang planadong krimen, hindi bugso ng damdamin. Ang pagtago niya sa mga ebidensya ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang tagumpay sa krimen na kanyang ginawa. Hinahatulan ang akusado ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Hinatak na palabas si Mike. Ang ina ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Hindi na umapela si Mike. Tinanggap niya ang kanyang sentensya. Hindi na siya dinalaw ng kanyang ina kahit minsan. 1 buwan pagkatapos ng hatol, inilibing ng maayos si Joey. Sa kanyang lapida, isinulat ang kanyang pangalan at isang linya sa ilalim. Past, 1989, Philippine Bar Examinations. Sa loob ng kanyang kabaong, isinama ng kanyang ina ang isang kopya ng listahan ng mga pumasa, kung saan naka-highlight ang kanyang pangalan. Lumipas ang mga taon. 2010, pumanaw ang ina dahil sa sakit sa puso.
Inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa at ng kanyang bunsong anak. Sa wakas, magkakasama na silang tatlo. Si Mike ay nasa loob pa rin ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa. Puti na ang kanyang buhok, kulubot na ang kanyang mukha. Araw-araw, iisang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isip. Paano kung ibinigay ko na lang sa kanya ang sulat? Paano kung sinabi ko, "Congrats, Joey"? Paano kung pero huli na ang lahat? Ang dating mansyon sa Corinthian Gardens ay isa ng modernong condominium ngayon. Maraming pamilya ang masayang naninirahan doon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na sa lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan, may isang trahedyang naganap, isang kwento ng inggit, pangarap at isang pagpapasya na sumira sa lahat.